Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po mga kababayan, magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin at talagang pinalaki po nila yung issue na alam naman po natin ang katotohanan tungkol po sa pamilya Duterte at pamilya ng tinatawag na presidente na bangag ng kanyang ate. Kung ano po ang nangyari sa kanila pong unit team. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, nung una pa lang ay wala naman silang problema nito pong tinatawag na bangag na kanyang ate. Wala po siyang problema sa pagkatao nito. Ang malaking problema po ng Vice President, yung kanya pong pagiging lingkod bayan. Yan po ang usapin ng problema kung paano ka maglingkod sa ating bayan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ng Vice President na wala naman talagang silang problema ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. At ito po pinalaki po itong issue na ito, lalong-lalo po ng mainstream media. Pakinggan po natin ang Vice President. Wala kaming away ni DDM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. No? So, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration, and with the government right now is my right to freedom of speech. Tama po yun mga kababayan. Talagang noong una pa naman talaga, wala silang problema eh. Dahil una-una, siya po yung nanligaw. Niligawan nila ang Vice President. Dahil pangalawa, siya talaga ang malaki ang chance nung panahon na yon na maging presidente ng bansa dahil presidente tatay niya eh. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kababayan, naligaw ng landas. Yung tinatawag nga po na bilang tayo yung mga magulang, meron tayong kapamilya na naligaw ng landas. Hindi po ba? Kaya tama po yung sinasabi ng Vice President eh. Bilang tao at doon sa pagkatao, bilang tao, wala silang problema ni Bongbong Marcos Jr. Wala silang problema. Kaya nga lang po, ang malaking problema, yung pagiging lingkod bayan nila. Dahil hindi po totoong naglingkod na sa bayan sila. Yun po ang malaking problema, yung pagiging politiko. Hindi po ba? Dahil nga po mga kababayan, umpisa pa lang kasi sila. Hindi naman po bigla lang nagkasama yan eh. Yan dalawa na yan. At hindi naman po ang kanilang pag-uusap bilang mga politiko at maglilingkod sa ating bansa. Kaya nga tinawag na unity team eh. Mag-unite sila eh. Hindi po ba? At parehas po ng kanilang layunin sa bansa ay parehas. Parehas ang gusto nilang mangyari sa bansa. Kaya sa politika ha, sa pagiging politiko, lingkod bayan, maganda ang pinag-umpisahan nila. Kaya wala pong problema ang Vice President sa kanya pong pagkatao. Ang pinoproblema ng Vice President, yung paglilingkod niya bilang politiko. Hindi po ba? Dahil uulitin natin, naligaw ng landas. Nalihis ng landas. Dahil ano po ang nangyari at ano ginawa sa ating bansa? Hindi po ba? Nagkawindang-windang. Magulo. Dahil nga po, politika na ang tinutukan. At pang sariling interes na ang tinutukan. At ang pinakamatindi, korupsyon ang pinagagawa yata nila di umano. Yan ang ginawang paglilingkod.
At sa politika, yan ang kinu-question ng Vice President. Dahil sa politika lahat nag-ugat. Lahat nag-ugat sa politika. Dahil sa kasakiman. Dahil sa politika, nakulong ang tatay niya sa dahig ng walang due process na nakita ang mga Pilipino. Hindi po ba? Kahit po tayo ay matagal na hindi kasapi at hindi na miyembro ng ICC, dahil sa politika, nagawa pa rin nilang ipatapon ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba politika yan? At dahil din sa politika at naligaw na ng landas doon sa mga pinag-usapan nila nung panahon sila Uniteam pa, pinababagsak na rin siya ngayon dahil sa politika. Hindi po ba? Pilit na ini-impeach ang Vice President dahil sa politika, dahil naligaw na ng landas. Ito pong tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kaya yung galit ng Vice President, bilang siya lingkod bayan, nahandyan na rin ang pagiging galit at dismayado niya dito sa dati niyang ka-Uniteam. Hindi po ba? Kung hindi po ba naligaw ng landas yan, magkakaproblema po ba sila? Hindi po ba ang ganda? Lahat ng programa ng kanyang tatay na pinatapon sa dahig, tuloy-tuloy ang gagawin nila dahil yan naman talaga ang plano nila. Kaya nga po dyan yung sinasabing tuloy-tuloy na bill, better more. Natuloy po ba yan? Ang nangyari, insertion, pa more. Hindi po ba? Yun ang ipinalit nila. Isang damukal na insertion, pa more. Hindi bill, better more. Kaya yung saloobin ng Vice President, kung siya ay maging presidente ng bansa, ganun din po ang gagawin niya siguro ng Vice President. Sa politika rin niya dadalin. Yung politika na binaboy nila at binaluktot nila ang batas, bendalo, di umano, iaayos ng Vice President ang bansa gamit din ang pagiging politiko niya dahil sa pagiging lingkod bayan niya. Itong mga tao na ito na grabe ang ginawang pamumulitika, ganun din ang gagawin niya di umano. Ibabalik naman niya yung grabing ginawang pamumulitika nitong mga politikong gahama na ito. Ibabalik naman ng Vice President sa taong bayan yung ginawa po nila, kapangyarihan na nasa kanila ngayon, ginamit nila para magnakaw sa pera ng taong bayan. Di umano ay magagamit din ng Vice President yan kung siya ang Pangulo ng bansa. Kaya niyang gamitin din ang kanyang kapangyarihan para naman ito'y bawiin ang mga pinagnanakaw nitong mga taong ito. Di umano. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ngayon na issue na pinapuputok nila, talagang pinipilit nila ang Vice President pa ang may problema ngayon dahil siya yung pilit na bumabatikos at pilit ngayong pinababagsak itong presidente ng bansa ngayon na tinatawag na bangag. At hindi sila maniwala sa sinasabi ng Vice President, samantalang kanyang pamilya ngayon ay gipit na gipit. Hindi po ba? Hindi nyo po ba napansin, mga kababayan? Pagkatapos ng SONA, balik na ulit sa Vice President ang kanilang script. Tapos na po kasi SONA eh. Ibabalik na po nila sa Vice President ngayon ang script. Hindi po ba? At hindi na po tututukan ng mainstream media di umano ang sinasabi, lahat ng sinabi sa SONA. Lalo-lalo na yung tututukan at malapit na at isang damukal na ang ikakaso sa kanyang pinsan. Napag-uusapan pa po ba ngayon ang sinasabing patong na ikakaso sa kanyang pinsan? Di ba pinapatay na nila ngayon ang issue? Dinadala na sa mga kaalyado.
ng Vice President ang issue pagdating sa mga kulong-kulong kaso-kaso? Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang Vice President ay napakabait pa nga sa kanila. Mabait pa nga. Dahil ang Vice President, mga kababayan, sa kabila ng ginagawa sa kanilang grabing pamumulitika, nasasabi pa rin ng Vice President sa kanila na wala silang problema. Ang pamilya, ang Vice President ay walang problema kay Bangag na tinatawag na kanyang ate. Wala siyang problema sa pagkatao nito. Nasasabi niya pa. Hindi po ba? Hindi po katulad na nakaupo sa kapangyarihan ngayon, ginagamit ang puwersa, kapangyarihan ng buong gobyerno para siya ipabagsakin. Dahil obvious na obvious. Pati ang kanyang mga bank record, AMLA, lahat po ng kanyang record para siya ay para makakuha ng fishing expedition itong nagpapabagsak sa kanya ng mga politiko, lalo-lalo sa House of Representatives, ay pinayagan niya. Hindi po ba yan ang talagang matindi ang galit sa Vice President at sa pamilya Duterte? Sila ang matindi ang galit dahil sila ang pilit na nagpapabagsak dito. Dahil ang Vice President, kahit magalit man siya personal sa kanyang damdamin at puso, wala siyang kapangyarihang pang magalit sa panahon ngayon. Dahil kontrolado ang galit niya. Dahil siya spare tire lang. Spare tire. Hindi po ba? At ang pinakamasakit na nangyayari sa ating bansa, kahit nagkawindang-windang ang ating bansa at ibinaon pa tayo sa utang at ang nangyari puro korupsyon at pamumulitika, yung sinasabi po ng dating Pangulong Duterte na mga men in uniform na sinasabi magtatanggol sa ating bansa, mga kababayan, ay wala tayong nakita at naramdaman na ang nakikita ng majority ng taong bayan na ganitong klaseng paglilingkod, korupsyon, pamumulitika ay hindi kailanman nila nakita ng 4 na taon. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, nahandun pa rin ang respeto ng pamilya Duterte sa kanila. Hindi po ba? Kahit kasama na rin sila sa nagpapabagsak dito, di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pilit po nilang sinisira ang bawat salita ng Vice President ay pilit po nilang hinahanapan ng kasiraan nito. Ganyan po sila kasindikato di umano. At kaya nga pati ang mainstream media ay binabanata na rin ng Vice President dahil hindi na po sila media tagapamahayag ng taong bayan. Sila po'y protector o ang pinoprotektahan na po nila ay ang mga politiko di umano. Hindi po ba? Muli po mga kababayan, ang pag-asa po ng ating bansa ay alam naman po natin sa puso natin kung sino po 'yun. Sinisilaw lang po tayo sa kasinungalingan at ang kasinungalingan ay ginagawa nilang tama dahil nga po sa magandang pananalita. Yan po ang gusto nilang mangyari sa atin. Tinatamnan po tayo ng kasinungalingan. Yung kasinungalingan nila ay gusto nilang maging makatotohanan. Kaya nga po ang tanong natin lagi, ano ang achievement nila? Hinahanapan natin ang achievement. 4 na taon. Meron po ba? Kung meron man, mabibilang mo lang sa daliri mo siguro. Di po ba? Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Thank you po sa inyo. Lalo po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At maraming salamat din po sa inyo sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada.
Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi. Felipe Shapno from USA. Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi. At Frank Zamora from California, USA. Romulo de Vinagracia from Bacolod City. At Ate Isa and Baby Roman from Cagayan Valley. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. Muli po, paalam, ingat po kayo. Bye-bye.